Yung sinasabing gold standard treatment, may sinusunod na treatment protocol. Okay? Ang sinusunod natin ay yung treatment protocol, parang recipe, okay, ng mga gamot na kailangang ibigay at kung ano yung schedule ng bigayan. Ang ginagamit sa Pilipinas from the US at from Europe na protocol, gumawa na rin ang Pilipinas ng sarili niyang treatment protocol para mas cheaper and affordable yon kasi ang mamahal ng mga gamot. Okay? So itong mga treatment protocol na ito, kasama din sa pagpunta namin sa kada ospital na ito, na inorganize ang PCMC para turuan sila kung paano ibibigay ang gold standard treatment protocol. Okay? Kasi karamihan kasi ng mga doktor, pag hindi sila bihasa sa pagbibigay ng gamot, they are modifying the treatment. Hindi nabibigay ang tamang schedule, hindi nabibigay ang tamang dose, tamang schedule ng pagbigay. So, hindi effective ang treatment. Sayang din ang gamot. So, yung gold standard, merong sinusunod na treatment protocol na nagsasaad ano ang dose, kailan ibibigay. Okay? Ano po yung dosage niya? Tapos kailan? At kailan ang schedule ng gamutan, kung every 2 weeks or every month. Kasi ang gamutan, ang treatment protocol para magamot mo ang leukemia, 2 years sa babae, 3 years sa lalaki, ang gamutan. Dok, bakit po mas malaki yung panahon pag sa lalaki? Pag sa lalaki kasi dahil sa pag-aaral, napatunayan na kung 2 years lang sa lalaki, nagkakaroon sila ng relapse sa testicular relapse. Kasi ang chemotherapy drugs na binibigay sa leukemia, hindi siya masyadong nagpipenetrate papunta sa testicular areas. So doon nagtatago ang mga leukemic cells. So kailangan i-extend pa ng 3 years para talagang mapatay mo lahat ng leukemia sa katawan niya. Compared po sa babae? Yung testicular relapse ang problema sa mga lalaking, mga batang may cancer na leukemia. So, kailangan mong habaan. Dok, isa pa pong question. Dok, ano po yung 24 hospital na collaborated natin all over the Philippines? Karamihan noon, government hospitals. Although may pinapanukala kami sa DOH na isama na rin ang apat na university hospitals na merong charity patients para accessible na rin para sa kanila. So, para halos lahat magkaroon sa mga ospital ng gobyerno, yun ang ating focus dahil nandun ang mga kababayan nating kapos talagang hindi nila ma-afford. Andun sa government hospitals. So, yun ang prioritize natin. Ang mga ito ay mga Department of Health hospitals all over the country. At meron yata kaming listahan na available doon. Lahat na yun all over the country. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you po.